serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang First Family at mga miyembro ng gabinete ang Bagong Pilipinas kick-off rally sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila nitong linggo, Enero 28. Ang Bagong Pilipinas ay isang bagong pamamaraan ng pamamahala na may prinsipyo, pananagutan at maasahang gobyerno at suportado ng nagkakaisang mga institusyon sa lipunan. Ang layunin ng Bagong Pilipinas ay maisakatuparan ang mga magagandang hangarin ng bawat Pilipino para sa ating bansa. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babatiin ko po ang ating mga kasamahan na nandito ngayon upang ipagdiriwang ang pagbago ng Pilipinas. Andito po ang dati nating Pangulo, former President Gloria Macapagal Arroyo. Andito po ang mga ating kasama sa Senado, Senator Jinggoy Estrada, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla. Andito rin si House Speaker Martin Romualdez at ang ibang mga miyembro ng House of Representatives. Andito po ang ating Executive Secretary, Chief Luke Bersamin, at ang ating kalihim na mga iba't ibang departamento na kasama sa kabinete. Andito rin po ang ating mga sundalo, mga commanding general, officers, enlisted personnel ng AFP. At siyempre naman po, delikado ko pag hindi ko tinapos binuo ang aking pagpakilala ang ating First Lady Luis Araneta Marcos. Kasama rin po natin ang ating mga local government officials, my fellow workers in government, our friends in the different religious groups, ang ating napakahalaga na kasamahan, partners in the private sectors. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, noong nakaraang linggo, dumalo ko sa mga parangal at nakipagdaupang palad sa ating mga kababayang taglay na kagitingan ng lahing Pilipino. Sa bantayog ng SAF 44, naalala ko ang tapang ng ating lahi. Silang nauubusan ng bala pero hindi nauubusan ng lakas ng loob.
sa inaugurasyon ng Lung Center of the Philippines, Lung Transplant Program, na kasalimuha ko ang mga walang takot na mga frontliner natin na sa harap ng rumaragasang COVID-19 pandemic ay hindi nagpatinag. Sa loob ng Barasoyan Church sa Malolos, sumariwa sa aking isipan ang pag-igit ng ating mga bayani na ang kalayaang nakamit ay hindi na maaring bawiin. Sa pagyapak ko sa ating mga PWD na atleta na naghakot ng medalya sa Asian Para Games, nadama ko ang diwang ng paglulupig sa anumang balikid. Sa pagbukas ng higanteng petrochemical plant sa Batangas, tumambad sa akin ang sipag at talino ng mga Pilipinong manggagawa at mga nangangalakal. Bakit ko po isinasalaysay itong ngayon bilang pamungad ko na pananalita? Sapagkat po, sa gitna ng pagdududa na walang pag-asa ang bayang ito, sila ang nagpapawalang bisa sa mga maling haka-haka at paniniwala. Sa negatibismo na tila bumabalot sa ating bansa, na binabaluktot ang ating kakayahang umusbong, ang mga nababanggit ko, mga bayani, ang patunay na kahit gaano kahirap ang hadlang, kaya nating umunlad at magwagi. Sa ating mga kapwa Pilipino na mababa ang tingin sa kanilang sarili at kakayahan, ang mga nababanggit kong huwarang Pilipino ang itataas ang ating noo kahit kanino. Sa mga makakasarili na pilit tayong hinahatak sa landas na tayo-tayo at prinsipyong kanya-kanya, ang mga nabanggit kong huwarang Pilipino ang patunay na may tagumpay kung sama-sama tayong nangangarap at sabay-sabay tayong kumilos. Sa totoo lang, sa bayang ito, hindi po mabibilang ang dami ng mga katulad nila, mga tanglaw na di kayang takpan ng kadiliman. My fellow Filipinos, it is in the spirit of our race's resolve to surmount odds, overcome difficulties, and triumph over fears that we gather here today. We face a complex and changing world. It calls for a united response that would make our nation strong, our economy sound, and our children's future secure. We cannot meet these challenges if no common purpose energizes us. We need to have a vision that moves us forward as a people united, a vision so compelling that it brings out the best in us, one that is feasible that every one of us will invest in. We must restore faith in ourselves by taking stock of what makes us a strong people, a resilient nation. We must dig deep into our valiant past, draw strength from the heroism of our forefathers, and let this heritage of selflessness propel us forward into the future. Malalim at marami po ang ating pinaguhugutan ng lakas. When dreams seem impossible, let us remember that our nation, Asia's first republic, was founded by patriots who were in their 20s, who never wavered in fighting for the freedom that we enjoy today. Because when the stakes are high, let us recall how Bataan and Corregidor survivors went and rebuilt a nation whose cities were in ruins, but whose spirits were not. When hard work looms, let us be inspired by the resilience of communities pummeled by typhoons, yet never let this annual stress of nature defeat them. Every generation who came before us was defined by the crisis that tested their mettle and that tried their souls. And as we rebuild, we must not return to a nation as it was before. We must create one that is better. We will only succeed if we overcome the crisis of confidence that clipped our wings long before COVID-19 struck. We have to begin by restoring faith in ourselves, belief in our strengths, and trust in our institutions. Only then
can we have confidence to bravely confront whatever tomorrow brings. Ang balakid na nakakahambalang sa ating pagunlad ay ang kawalang tiwala natin sa ating mga sarili, sa ating mga institusyon. Bakit marami sa atin ay napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marupok ang paggalang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko, hindi nasusundan. Ang kalat, itinatapon kung saan-saan. Uso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot. Gustong makalamang, ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayan paulit-ulit na pinangakuan pero hindi natutupad na pangako. Hindi natin pwedeng sumbatan ang masang biniguna ng maraming beses. Kaya ilang beses ko na itatanong sa aking sarili, paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. We must craft a blueprint for progress, a plan that inspires hope and promises change, because without one, we will be inflicting the old and outmoded views on our people, denying them the benefits that innovation and that empowerment will bring. We now have that plan, the Philippine Development Plan of 2023 to 2023. Binalangkas ito ng lahat ng mga departamento ng ating gobyerno. Nagtoka ng mga gawain, nagkasa sa bawat sektor, sa bawat sulok ng ating bansa upang sama-sama tayong bumangon muli. It enumerates the sectors to which funds should be channeled. What nurturing policies must be planted so that these can contribute to the overall growth that we desire. It lists the infrastructure which we are building better and more. It paints the ideal human development index that we are all working to achieve. Ang Philippine Development Plan, yan ang isa sa mga batayang dokumento kung saan hinangok ang bagong Pilipinas, our brand of governance. Ang bagong Pilipinas ay hindi slogan na basta lang binigkas o bumper sticker na kung saan na lang ikinakabit na ibiniburda sa damit. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Tapos na ang patsi-patsi na plano na iiba-iba na ang nangyayari lang ay nagkakawatak-watak tayo. It is time for bold thinking, accompanied by the strong will to execute it. As I have said many times, the mandate of the people should be devoted to achieving the grand, not wasted on the petty. I will not squander the sovereign people's trust by marching and grunting loudly, but staying only in place when what you want is to surge forward bereft of drama. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Bagong Pilipinas is not a new partisan coalition in disguise. It is a set of ideals that all us Filipinos, regardless of political creed or religion or wealth, can coalesce around. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country.
It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. To those whose overheated imagination has been poisoned by toxic politics, Bagong Pilipinas is no Trojan horse. It conceals no agenda. It is a program of many workhorses driven by the love of country. The sweeping vision that it brings presents will not automatically come to fruition. It will require for all of us to work very hard. Such is not the assigned task of government alone, but it is the duty of every Filipino. This is not a plan drafted in isolation by those who govern. This is a plan drawn from the inputs of the sovereign. As such, it can only succeed with the people's participation. It can only succeed if the government will demonstrate the fortitude to do the hard work. And for this, I pledge, government will neither ask the people for sacrifices it will not exact first upon itself, nor impose a burden that is heavier than what people can carry. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubilin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. So let me reiterate this. Feedback is essential to government. Without it, mistakes cannot be corrected. Bad behavior cannot be sanctioned. Best practices cannot be learned, and good deeds cannot be commended. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Halimbawa,
Imbis na suriin ang isang suliranin sa walang katapusan baliktatan ng mga tao sa gobyerno, bakit hindi lang magkaroon ng konsultasyon sa mga naapektuhan? Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalamidad. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumbong sapagkat nangangahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Ang inyong sigasig ay susuklian natin ng suporta of ample resources to move, to communicate, and to solve the problems that we are faced with, including tools to prevent a different kind of stealing. When contents of e-wallets are picked by cyber criminals, when their dirty hands reach our children through computer screens, we will boost the defenses of our people and communities against calamities. More than paying tribute to their resilience, we must provide them with resources. Sa bagong Pilipinas, una ang kabataan dahil prioridad ang kanilang kinabukasan. Pangangalaga sa kalikasan ang pangunahin nilang pagkakabalahan. The reforms that we envision for our educational system should be showcased in our classrooms. The gist of which is this: a learner with books on their table, a well-trained, highly motivated, well-paid teacher in front of them, teaching a curriculum carefully created to our needs under a setting wired to the digital world. Sa gitna nito, ang sentro ng ating pagsisikap, isang batang natututo. To learners who are hungry, we will provide meals. Because one cannot feed the mind habang umuugong ang kanilang mga tiyan. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin upang bayaran ang ating utang sa mga magsasaka at mangingisda. Those who feed the nation, but ironically cannot feed their own family. Nagbabadya ang El Nino, ngunit babahayin natin ang agrikultura ng mga programang nababawas na perwisyong dulot nito. Sisiguraduhin natin na hindi malulunod ang mga pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. We are expanding our irrigable lands. We are increasing farm support across the board for all crops. We are incentivizing urban gardening, including turning idle lands into vegetable plots. We will no longer tolerate smuggled food that impoverishes our domestic producers and puts our consumers at risk. The ultimate objective is to make food affordable to all. And one way is to achieve this is to make it accessible to consumers. We are addressing trading and transport bottlenecks. Itinigil din natin ang katotongan sa pagkokotong sa daan at sa pantalan sapagkat ang tong ay nagiging presyong ipinapatong sa mga mamimili. Sa mga barangay, ang kaayusan at kalinisan ay gawin nating tuloy-tuloy. Ang bawat bakanteng lupa sa inyong nasasakupan ay gawing halaman at gulayan. Sa mga barangay at SK official, maging modelo kayo ng isang tunay na mabuting mamamayan. May takot sa Diyos, may hiya sa kapwa at nangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Sa ating mga local government units, ang outstanding performance ng bawat barangay, munisipyo, lungsod at lalawigan ay patuloy na susukatin, kikilalanin at tututukan upang ang bawat sangay ng pamahalaan lokal ay tiyak na magiging epektibo. Sa mga miyembro ng ating kabinete, pangungunahan ninyo ang mga bagong Pilipinas Town Hall meetings sa mga rehiyon. Ilahad ang mga bagong patakaran at mga bagong programa. Ipadama ninyo ang mga pagbabago na ginagawa at gagawin pa ng inyong departamento
at hikayatin ang suporta ng bawat Pilipino sa mga patakaran at programang ito. Sa sambayanang Pilipino, araw-araw tayo mananalangin, magsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nangako ang Department of Education o DepEd na patuloy na susuportahan ang mga adhikain ng Administrasyong Marcos Jr. para labanan ang kahirapan at pahusayin ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito ang iginiit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang pagdalo sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally noong linggo. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakaangkla ang mga programa ng matatag agenda sa mga layunin ng Bagong Pilipinas, kabilang ang marahang pagpapatupad ng K-10 curriculum sa susunod na taon. Sa ilalim ng matatag agenda, nirepaso ang bagong basic education curriculum at binawasan ng ilang asignatura para mas pagtuunan ang pagpapaunlad sa foundational skills ng mga bata. Nakapaloob din ang pinalakas na pagtuturo sa mga bata ng values and character development. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Economic and Development Authority o NEDA, kumpiyansa na makapagbibigay ng ibayong benepisyo para sa bansa ang isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ang pahayag ay ginawa ni NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan makaraang igiit nitong muli ang buong pagsuporta sa isinusulong na charter change na magpapalakas pa aniya sa ekonomiya ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na makapagbibigay ng ibang benepisyo para sa bansa ang isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ito ang binigyan din ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan makaraang muli nitong igiit ang kanilang buong pagsuporta sa isinusulong na charter change na magpapalakas pang lalo sa ekonomiya ng bansa. Kasunod nito, nilinaw ni Balisacan na hindi niya binanggit saan man panayam o pulong balitaan na magdudulot ng hitwaan sa pagitan ng Kamara at Senado ang isinusulong na charter change. Sinabi ng kalihim na nangangamba lamang siya sa ilang hindi pagkaunawaan ng dalawang kapulungan, subalit naniniwala siyang hindi naman ito hahantong sa sigalot sa pagitan ng mga mambabatas. Dagdag pa ni Balisacan, sa katunayan ay tiwala silang isusulong ang pag-amyenda sa saligang batas na siyang susi naman upang maalis ang mga restriction sa pamumuhunan na layo makahikayat pa ng mas marami negosyo at makalikha ng trabaho. Patuloyan niya silang susuporta sa mga hakbang upang makapagbigay ng magandang buhay para sa mga Pilipino na siya namang pangarap ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Bagong Pilipinas at para sa mga mamamayan. J. Martigala, Radio Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inanunsyo ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Cheloy Garafil na sisimulan ng ahensya ngayong taon ang rollout ng Bagong Pilipinas Digital Box o Digibox sa buong bansa. Sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally, ipinaliwanag ni Secretary Garafil na ngayong taon ay magsisimula ang transisyon ng bansa sa analog patungong digital TV. Ibig sabihin, mula ngayong taon ay mawawalan na ng signal ang mga analog TV
o mga telebisyon na gumagamit pa ng antena. Magsisimula niya ang transition na ito sa Metro Manila o National Capital Region o NCR. Ipinaliwanag ng PCO Secretary na bukod sa mas maraming channels ay mas malinaw ang reception ng digital kaysa analog. Ibinida rin ni Garafil ang special feature ng ilulunsad na bagong Pilipinas Digibox ay ang pagkakaroon ng early warning device na magbibigay hudyat o babala sakaling may anumang sakuna o kalamidad na mangyayari. Inaanunsyo ng kalihim na sisimulan na ngayong taon ang rollout ng mga bago at libreng Digibox sa buong bansa. Katunayan, sa bagong Pilipinas Kick-Off Rally na ginanap sa Quirino Grandstand ay nagsagawa ng raffle ng 1,000 Digibox sa mga dumalo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kongresista nagpahayag ng suporta para sa ikatatagumpay ng Bagong Pilipinas campaign. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, higit pa sa isang slogan, ang Bagong Pilipinas campaign dahil refleksyon aniya ito ng direksyon ng pamahalaang Marcos patungo sa modernisasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Higit pa sa slogan, ganito ang nilarawan ni Albay Representative Joey Salceda ang Bagong Pilipinas campaign ng pamahalaan. Anya refleksyon ito ng direksyon ng pamahalaang Marcos Jr. patungo sa modernisasyon. Patotooan niya dito ang bagong Public-Private Partnership Code, modernong tax system sa ilalim ng ease of paying taxes at makabagong polisiyang pang-agrikultura, gaya ng condonation ng agrarian reform debts at ang emancipation ng land titles, gayon din ang pagpapaunlad sa ating energy infrastructure. Kaya naman kumpiyansa si Salceda na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mag-uugnay sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan ng Pilipinas upang harapin ang mga hamong pandaigdig. Sa panig naman ni Kabayan Calderes Representative Ron Saro, sinabi nito na ang Bagong Pilipinas ay mahalagang hakbang para tugunan ang mga isyong pambayan. Nakaka-proud niya ang inilatag na vision, komprehensibong master plan at reforma ni PBBM para sa isang mas magandang Pilipinas para sa mga Pilipino. Kasabay nito na nanawagan si Salo sa lahat ng sektor na suporta ng hangaring ito ng Pangulo para sa Pilipinas dahil sa pagkakaisa lamang anya makakamit ang ikatatagumpay ng kampanya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagpahayag naman ng buong suporta ang Philippine National Police o PNP sa komprehensibong pagbabago sa pamumuno at pamamahala sa pamagitan ng Bagong Pilipinas na formal na ilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong linggo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sa isang pahayag kasunod ng matagumpay na kick-off rally ng Bagong Pilipinas, tiniyak ni PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Colonel Jean Fajardo ang hindi natitinag na dedikasyon ng PNP na pangalagaan ang seguridad ng mga mamamayan tungo sa isang masaganang kinabukasan. Ito ay kasunod ng bilin ng Pangulo sa mga pulis na pagsikapan ang patuloy na pagbaba ng crime rate para sa isang mas ligtas na pamayanan. Kabilang si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga opisyal ng pamahalaan na dumalo sa naturang kick-off rally na nilahukan ng 400,000 na mga dumalo. Aktibo ring nakibahagi ang mga tauhan ng PNP sa aktibidad sa pamagitan ng pagkakaloob ng frontline services sa serbisyo fair tulad ng pag-issue ng license to own and possess firearms at National Police Clearance. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mariing pinabulaanan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang alegasyong
kasama sa drug watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang naging tugon ng PIDEA sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakita umano nito noong alkalde pa ng Davao na kasama si Pangulong Marcos sa drug list. Paliwanag ng PIDEA, simula nang maging aktibo ito noong 2002 ay hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa kanilang National Drug Information System o NDIS na nagsisilbing database ng mga drug personality. Tinukoy at sumalang din aniya sa validation at revalidation at naging Interagency Drug Information Database o IDID rin ng PIDEA ang drug list ni dating Pangulong Duterte noong maluklok ito sa 2016 at wala maging sa listahang ito ang pangalan ni Pangulong Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Tourist arrivals ng Nueva Vizcaya nitong nagdaang taon umakyat pa sa mahigit 170,000. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Ginmato ti bilang dagiti di maraya turista agpada lokal ka naggapu iti sa Bali Pagilian iti probinsya ti Nueva Vizcaya iti taon 2023 sigun kini Provincial Tourism Officer Maricel Costales dumanon iti 174,061 ti pakabuklan na tourist arrivals si dinapalabas sa taon akada iti kat 1,673 dagiti foreign tourists kabayatan a 172,388 dagiti domestic visitors iti nasawa datos dumanon iti 416,355 dagiti excursionists wenno dagitay mauawagan ka same day visitors. Naamuan iti Tourism Office ti probinsya nga adayuan ang atngato daytoy ni idasig iti dimaray kadagiti napalpalabas sa tawon asaan pay adum manon iti isa nga gasot aribo at tourist arrivals. Sigun kini Costales mangpanpanagnaglaang daytoy ang mabigbigbigan ti tourism industry ti probinsya agraman kadagiti taga Sabali a nasyon. Ti Lower Magate Ecotourism Park ti ili ti Jadikan di Kapisaan Cave System iti ili ti Kasibu imununa kadagiti tourist destination city probinsya. Manipudduga Garaw City dahito na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City, mahigit 115 million pesos na halaga ng farm inputs ipinamahagi ng Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka sa Cordillera. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Kindaulwan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chiola Burrell Jr. iti turnover ceremony ti farm ken fisheries equipment ken supplies nga agbalor ti 115.46 million pesos para kadagiti mannalon ditoy Cordillera. Tarigagay iti ahensya mapasaya at pa iti food production ken sustainability ti rehiyon. Dagiti na ipay matulong ket pakairamanan ti recirculating dryer manipod ti Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization apagnumaran ti Sangapula Farmers Cooperative and Associations, multi-cultivators, manipod iti high-value crop development program, akas iti vegetable seeds, ameliorant, high-density polyethylene pipes, para kaditi rice farmers ang naapektaran iti Typhoon Egay, ken inna mga irrigation project nga adan pakabukla na balor nga dumanon iti 41 million pesos para kaditi probinsya dito rehiyon Cordillera. Naragsakan ken nagyaman nagiti farmer beneficiaries dito rehiyon, gapo iti suporta nawat da manipod ti
DA. The turnover ceremony program kat naangay iti Agricultural Training Institute National Training Center iti Department of Agriculture sa Benguet State University. Mani po dito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Grupo ng Language and Literature Teachers mula sa Bicol magsasagawa ng International Conference sa Catanduanes. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni John Tatad. Nakatalaan na magkukondusyer ng Language and Literature International Conference ang Bicol Association of Language and Literature Teachers of BALT sa maabot na Oktubre ngunya na taon digdi sa probinsya nin Catanduanes. Ini pinag-anunsyo kan lokal na gobyerno nin Catanduanes makalihis na mag-courtesy visit ang mga representante kan nasabing grupo ki Governor Joseph Cua kan nakaaging semana. Obheto kan mga kamaestrahan kan nasabing grupo sa aktibidad na ini na ipresentar ang man iba-ibang international speakers asin presenters hali sa manlain-lain na nasyon na nagsasagibokan sa indang mga research sagkod fieldwork mapadapit sa lengguwahe sagkod literatura, partikular na itong nakatutok sa diversity, equity asin inclusivity. Susugman sa Provincial Tourism Office kan Catanduanes, ang komperensyang ini magsishare bisubuot na mahalagang oportunidad tanganing maipamidbid sa mga partisipante ang mayaman asin man iba-ibang tourism portfolio kan probinsya. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, 9 milyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat sa iba't ibang anti-drug operations sa Central Visayas. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Mikabad ngadto sa 9 milyones pesos ang nasakpit ka balor sa illegal nga droga gikan sa nakalaylaing anti-drug operations dinhi sa Central Visayas. Pinakaulahing operasyon nga nakuha ang 6.9 milyones pesos nga illegal nga droga sa dakbayan sa Talisay ug Sugbo nga gihimo ang operasyon ni atong weekend. Kini gawas pa sa kapin 2.1 milyones pesos nga illegal nga droga nga nakuha sa operasyon sa syudad sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol. Sa usa ka pamahayag gibutyag ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang Regional Director sa Police Regional Office 7 kon PRO7 nga gipaabot nga mas daghan pa unya silang masikop nga mga drug personalities. Human nga gipanghingusgan usab nila ang ilang kampanya batok sa illegal nga drogas sa rehiyon. Mibahad si Aberin nga way puas ug way undang ang ilang operasyon aron ilang makabot ang drug reduction dinhi sa Central Visayas. Kini si Carmel Matos Pedrosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Dinagyang Festival matagumpay na idinaos sa Iloilo City. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Emmy Santiagudo. Nangin madinalagon ang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2024 sa syudad sang Iloilo. Linibo ka mga bisita kag turista ang nagpadulong sa syudad agud magtan-aw sa mga nagkalain-lain nga tribo nga nagpasakop sa highlights sang Dinagyang Festival sa Tribes Competition sang Domingo, Enero 28. Nagtampong sa selebrasyon sa House Speaker Martin Romualdez kag mga senador nga Senator Bongo, Senator Lito Lapid, Senator Ramon Revilla, Senator Risa Ontiveros kag iban pa. Ginpalakpakan naman ang mga tribo nga nagpasakop sa Tribes Competition sa ila makahawat-hawat nga performance nga nakasentro sa debosyon kay Senyor Santo Niño. Kampyon ang tribo Panay sang Fort San Pedro National High School sa Dinagyang Tribes Competition. Magluwas sa tropeyo, ginbaton man sang tribo ang 1 million pesos nga premyo kag award nga Best in Music.
Ang tribo Panay ang mapasakop sa Aliwan Fiesta agud magrepresenta sa Diligyang Festival nga amo ang champion sang 2023. Nagikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Orientasyon ukol sa child-friendly local governance audit isinagawa ng pamahalang panlalawigan ng Cotabato. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Mas gipakusgan pa sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Cotabato ang paghatag og bili sa katungod sa mga kabataang Cotabateño pinaagi sa gihimong panagpulong kaniadtong adlong Biyernes, Enero 27 labot sa Child Friendly Local Governments Audit Provincial Interagency Monitoring Task Force kauban ang mga City Municipal Council for the Protection of Children. Tumong niini nga mahatagan og giya og kaalam ang council labot sa Child Friendly Local Governance Audit kon CFLGA ug hisgutan ang PCPC budget sa probinsya. Pinaagi sa CFLGA, mahatagan og prioridad ang programa alang sa mga kabataan nga makatabang aron nga ampingan ang ilang katungod base sa CFLGA indicators. Gitambungan ang maong panagpulong sa Provincial Social Welfare and Development Office ug Department of the Interior and Local Government. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na naglaan ang ahensya ng halos 20 bilyong piso para sa fuel at fertilizer assistance sa mga magsasaka sa kanilang 2024 budget. Sa ilalim ng programa ng Department of Agriculture o DA na National Rice Program, mahigit 10.5 bilyong piso ay mapupunta sa fertilizer discount vouchers. Mahigit 6 na bilyon naman ang gagamitin sa hybrid seed program ng DA, habang ang 3.4 na bilyong piso ay popondohan ang fertilizer subsidies para sa mga inbred certified seed varieties. Sinabi ng DBM na inaasahang maipapatupad ang Fertilizer Assistance Program sa mga malalaking lalawigan na nagtatanim ng palay at isusulong ang balancing fertilization para mapadami ang produksyon ng bigas. Samantala, ang natitirang 510 milyong piso ay mapupunta sa fuel assistance kasama na ang operating expenses. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumadami na ang mga inilipat na operasyon ng Bureau of Immigration o BI sa mga malls at iba pang lugar na madaling mapuntahan ng publiko. Ayon sa BI, ilan sa mga ito ay ang mga opisina sa Cebu, Surigao, Las Piñas, Olongapo at Nueva Ecija, habang ang kanilang field office sa Camiguin ay nagsimula na ang operasyon nito sa Provincial Capitol Building sa Pandan, Mambahaw. Sinabi ni Commissioner Norman Tansinco na tinitignan nila ang mga bagong opisina sa Siargao, Pagadian, Sorsogon, Davao del Sur at iba pang sikat na tourist destinations, gayon din ang paglipat ng mas maraming opisina sa mas magandang lokasyon.
Bukod sa pagbubukas ng mga bagong tanggapan, ibinahagi ng BI na marami sa mga serbisyo nito, kabilang ang mga extension ng visa, ay magagamit na online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsanipuwersa ang Philippine Ports Authority o PPA at Department of Agriculture o DA para paigtingin ang pagbabantay sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF, pati na rin ang pagpapatibay ng produktong agrikultura. Sinabi ni PPA General Manager J. Daniel Santiago na ang pakikipagtulungan ng ahensya sa DA ay para matugunan ang hamon sa transportasyon at pag-iimbak ng mga produktong pang-agrikultura na dumadaan sa mga daungan ng PPA. Ayon kay Santiago, makikipagtulungan sila sa DA para lumikha ng mas maayos na mga daungan at infrastruktura ng agrikultura upang mapabilis ang paghahatid ng mga produkto. Sinabi ni Santiago na makakamit ito sa pamamagitan ng mekanisasyon at modernisasyon. Ayon pa sa kalihim, ang inisyatibong ito ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang produksyon ng pagkain at gawing moderno ang sektor ng agrikultura sa bansa. Simula pa noong 2018, naging matatag ang pakikipag-partner ng DA at ng PPA sa pagpigil sa pagkalat ng ASF outbreak matapos maglabas ng memorandum si Santiago sa lahat ng port managers hinggil sa technical advisory ng Bureau of Animal Industry o BAI sa ASF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakatungtong muli ang San Miguel Beermen pagkatapos gibain ang Barangay Ginebra 94-91 sa Game 3 ng kanilang Best of 5 semi-final series sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakagawa muli ng double-double si San Miguel import Benny Boatwright Jr. sa nalikom nitong 26 na puntos at 13 rebounds. Sinubukan ni na Scotty Thompson, Japeth Aguilar at Christian Standhardinger na maitabla ang laban, subalit hindi na nila nagawang makascore. Hihintayin na lamang ng Beermen kung sino ang mananalo sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots at ng Phoenix Super LPG Fuel Masters na hindi pa tapos sa sarili nilang semifinal series. Nalusutan kasi ng Phoenix ang Magnolia 103-85 para kunin ang Game 3 at para gawing 2-1 ang serye. Nanguna para sa Fuel Masters si import Jonathan Williams sa nakolekta nitong 19 na puntos habang nag-ambag si RJ Jasul ng 17 puntos. Nakagawa din sina Sean Manganti at Ken Toffen ng tig 14 na puntos bawat isa habang nagtapos ng may 13 puntos si Jason Perkins. Pinangunahan naman ni import Tyler Bay ang Magnolia sa nalikom nitong 18 puntos, 12 rebounds at 3 steals habang nagtapos sina Paul Lee at Calvin Abueva ng 17 at 18 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok din ang Strong Group Athletics sa Dubai International Basketball Championship Finals. Sa pangunguna ng kombinasyong Dwight Howard at Kevin Kiambao at sa pagmamando ni head coach Charles Chiu, tinalo nila ang Beirut Sports Club 94-72. Lumabas ang karanasan ni Howard sa NBA kung saan tumipa siya ng 26 na puntos at 20 rebounds, sahog pa ang 3 steals at 1 tapal.
Nakapagtala naman si Kiambao ng 18 puntos at 3 rebounds kung saang kalahati ng kanyang nalikom na puntos ay nagmula sa 3-point range. Naging maganda din ang laro ni Justin Baltazar sa nagawa nitong 15 puntos at 5 rebounds habang nagtapos si Jordan Heading ng may 10 puntos. Makakatapat lang strong group ang defending champions Al Riyadi sa finals, ang kaisa-isa pang koponan na walang talo sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok ng women's doubles final si Filipina tennis player Alex Ayala sa International Tennis Federation o ITF NEC-DECAN Women's Tennis Tournament sa Pune, India. Kasama ang kanyang katandem na si Darha Semenistaha ng Latvia. Napatalsik ni Ayala sa kontensyon sina Saki Imamura at Naho Sato ng Japan sa score na 7-6 to 6-3. Makakaharap ng tambalang Ayala at Semenistaha ang top-seeded duo na sina Fanny Stolyar ng Hungary at Nikta Baines ng United Kingdom sa championship finals. Tinalo ni Ayala si Stolyar sa women's singles round of 32 noong Miyerkules. Subalit yumuko ang Pinay netter sa quarterfinals sa kamay ng kapares nitong si top-seeded Semenistaha 7-6 to 6-0. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-isang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Officially married na ang engaged couple na sina Benjamin Alves at ang content creator na si Chelsea Robato. And ikinasal sila noong January 28. Itong kahapon lang ha. At ibinahagi ni Benjamin sa kanyang Instagram account ang ilang sweet photos na suot ang kanilang wedding outfits at blooming na blooming itong si Chelsea sa kanyang laced white gown habang gwapong-gwapo naman ang aktor sa kanyang all-white tuxedo. And kung maalala natin na una nang nag-open up si Benjamin patungkol sa kanilang kasal at ibinunag niya na isa itong intimate wedding na gaganapin sa isang lugar sa Metro Manila at na-chika din ng couple sa isang panayam na gagawin nilang immersive ang wedding venue. Samantala, nakwento noon na mag-asawa na tila pinagtagpo sila ng tadhana noong 2010 kung saan rarampa sana silang magkasama sa isang fashion show sa Guam. Hindi nga lang ito natuloy dahil tinanggihan niyang mag-alag room sa nasabing show. At sila ay mag-childhood friend sa Guam at naging mag-schoolmates pa nung sila ay nasa kolehiyo. And noong taong 2019, nang muli silang magkita at nag-ibigan matapos ipakilala sila sa isa't isa ng kapuso actress na si Thea Tolentino. Samantala, na-meet na ni Danica Soto pati ng mga kapatid niya na sina Paulina at Tali, ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya, ang newborn daughter ng mag-asawang Pauline Luna at Vic Soto na si Tia Marceline o mas kilala sa tawag na Baby Mochi. And sa Instagram, makikitang nagpunta ng ospital ang aktres at panganay na anak ni Bossing Vic na si Danica upang bisitahin nga itong si Poleng at si Baby Mochi at inilarawan ni Danica ang bagong kapatid bilang isang answered prayer. And mensahe pa niya sa second baby na mag-asawa,
quote and unquote, welcome to the world, Tia Marceline, your ates and kuyas loves you. And kung matatandaan na last year ng July nang kumpirmahin ni Pauline na nagdadalang taong ito sa ikalawang anak nila ni Bossing Vic. At sa panghuli natin chika for today, nakauwi na ng Pilipinas ang kapuso actor at dating asawa ni Carla Abellano na si Tom Rodriguez. Ito ay makalipas ang halos 3 taong pananatili at paninirahan ni Tom sa Amerika matapos silang magkahiwalay ng landas ni Carla. At sa isang Instagram post, kinumpirma ng kanyang talent manager na si Popoy karitativo ang pagdating ng aktor sa Pilipinas pero hindi niya binanggit kung kailan ito dumating. Ang inilagay lang kasi ni Popoy sa caption sa litrato nila ng kanyang talent na kuha sa isang lugar sa Mandaluyong City. Sabi niya dun sa nasabing Instagram post, quote and unquote, "Hello, Tom." And chinek naman ng IG page ni Tom pero hanggang ngayon ay deactivated pa rin ito. Sayang naman. And marami naman ang na-excite sa pagbabalik ng ex-boyfriend ni Carla sa bansa. Kabilang na ang veteran actress na si Connie Reyes at ang singer-actor na si Franco Laurel. And ito iisa lang naman ang mga komento ng ating mga kachismis sa nasabing post ni Popoy. Sabi nila, welcome home. And ito ang matatanda lumipad patungong Arizona, USA itong si Tom noong March 2022 at nang magdesisyong maghiwalay sila ng dating asawa nito na si Carla. And mula noon ay hindi na umuwi pa sa Pilipinas si Tom at pansamantala munang nanirahan doon. Habang naroon ay rumaraket siya sa mga special shows at concerts doon. And sa isang panayam ng entertainment press kay Carla, sinabi nitong hindi pa siya okay na makasama si Tom sa kahit anumang projects sa ngayon. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod,
matapat ng pamamaraan.